Simple pero elegante ang setup ng civil wedding nitong Lunes sa Cagayan de Oro City sa Mindanao. Ang reception, all set na rin. May pagkain, photo booth with matching photo at video coverage pa. Pero sa araw ng kasal, katakatakang walang masyadong dumating na mga bisita. Nanay wedding na walay bisita. Ang tanging naiwan lang sa venue, si bride. Si groom kasi biglang nag-back out. Kuno na lagi ko kantan nga ano na. Ako po sa inyo nakikita ko ito yung. Karon kay bulingon lagi siya. Si lalaki raw kasi, di umano. Ginayuma lang ni girl. Natauhan lang daw ang groom matapos itong sabuyan ng asin. Grabe ka sir, di ka mga, di pa ka motibo. Ang wedding coordinators ng kontrobersyal na kasal, sina Arvil at Vanessa. Nitong March 8 lang daw nung nag-inquire sa kanya ang bride. Nagpakilala siya, Miss Shalene Lorraine Justin Laugo, isang civil engineer. Tapos yung tatay niya raw, NBI directors, bigla akong napabilib. Pero ang kasal, sa March 10 ng hapon na raw agad. Ura-urada yung wedding kasi buntis daw siya. Since high profile sila, ayaw niya na ma-disappoint yung family nila. So sa side ko as the wedding organizer, big break na rin to. Walang pagdadalawang isip. Sinabi ko, sige ma'am, gawin natin yan. Uy, kinabukasan, nakipagkita raw si Arvil sa bride na si Shalene at sa groom nitong si JL. Lahat ng nagsasalita, yung bride. Sagot na raw ng bride at groom ang isusuot nilang gown at suit, makeup artist at sing-sing. Ang kailangan lang daw ayusin ng team ni na Arvil ang venue, pagkain, plus photo and video services. Ang inavail na package ng bride at groom, good for 100 guests. Go na siya sa pricing. Nag-send na raw si daddy ng 270k, pakicheck na lang bank account mo. Sinek ko, wala. Sir, baka may glitch lang. Nagpatuloy pa rin ako. Si Arvil agad na nag-book ng isang hotel sa Cagayan de Oro City kung saan gaganapin ang civil wedding at reception. Kailangan, mabayaran muna yung full amount para mapapasok yung mga decoration. Nag-abono ako, 75,000. Hanggang dumating na ang big day. 8 a.m., nagsidatingan na yung mga suppliers ko. Pero may aberya. Wala daw yung makeup artist kasi yung gown dala din daw ng pinsan niya, pati yung wedding ring. Kasi wala pa yung pinsan niya, di pa dumating. Tumawag ako sa sekretary ko, nag-prepare siya ng bridal gown. Contact ako ng in-house ko rin na makeup artist. Ang kanilang pre-wedding shoot natuloy. Pero meron silang napansin. Wala po talagang imik si groom. Like pale. Nonchalant na lang po. First po na thought ko sa boy is kanang hindi naman ni mahal yung girl. Uy, pinapirahan lang kasi mayaman daw siya. Dili siya happy nga napugos nga tug dili pud gid mao nga naong sa among amigo kanang murag yung ul nga lawom kay nga giuna-una bitaw nga. Ang wedding ceremony hindi raw nagsimula sa oras. Ang judge daw kasi na mag-o-officiate ng kasal, pati na ang mga pamilya at bisita ng bride, wala pa. Halos yung mga bisita na pumunta sa side ng groom, pero sa side ng bride wala, ni isa. Nagtataka na sila, 6 p.m. na, wala pa rin nangyayari. Sa puntong yon, kinutuban na raw si Arvil na baka siya'y na-scam. Walang bayad talaga na nangyari. Ang ginagawa ko, pinipressure ko sila. At nagulat daw si Arvil sa ginawa ng bride. Ang pinipressure nila, yung kaibigan ng mga groom. Kung may credit card ba sila, ala, scam to. Paano kaya to? Sa akin mabiblame. Hanggang si Arvil tumawag na ng pulis. Una raw nilang kinausap si JL. Parang ini-scam ka ng bride. Pero nasa in denial stage pa siya. Gusto niyang ipakita sa mga kaibigan niya na may magaganap na kasal. Kinutuban daw ang mga kaibigan ni JL na baka siya'y nagayuma. Hanggang sa nag-isip sila ng paraan para di umano ito'y kontrahin. May nagtapon ng asin sa kanya. Parang natauhan siya, ma'am. Kuno na lagi ko kantan nga ano lang. Ako po sa inyo nakikita ko ito. Sir, alam niyo ba to? Kailala niyo ba ang pamilya siya? Kahit isa sa pamilya niya, hindi ko pa po nakikilala. Habang ang bride naman, kalaboso.